Tahimik ang paligid, pero sa kalaliman ng katahimikan, may tinig na gustong umabot sa puso mo. Hindi ito aksidente na narito ka ngayon. May gustong ipaalala sa iyo ang Diyos. Hindi ka nakakalimutan, hindi ka naiwan. Sa bawat paghinga mo, may plano pa rin ang Panginoon para sa buhay mo. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip ng kapayapaan at hindi kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremias 29:11, ihanda natin ang puso mo, dahil ang panalangin ngayon ay magsisimula na. Minsan, sa unang liwanag ng umaga, doon natin mararamdaman ang pinakapresensya ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan, may paanyaya siya, "Anak, lumapit ka, may sasabihin ako." Kaya sa sandaling ito, hayaang huminga ang puso mo ng malalim. Hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay, dahil ang Diyos ang may kontrol. Siya ang gumigising sa iyo araw-araw, hindi lang para mabuhay, kundi para matupad ang kanyang magandang plano sa iyo. Hindi mo kailangang maramdaman ang lahat para maniwala. Minsan, sapat na ang tahimik na tiwala, ang pagtanggap sa bagong araw na may pananalig, ang pagkilalang kahit di mo pa nakikita, gumagalaw na ang Diyos. Sabi sa awit 143:8, "Ipadama mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa umaga, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ituro mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran, sapagkat sa iyo itinataas ko ang aking kaluluwa." Ngayong umaga, hayaan mong marinig siya ng puso mo. May bagong direksyon, may bagong lakas, at may bagong mensahe ng pag-asa na inihanda para sa iyo. Gusto kitang anyayahan na manalangin ngayon, isang taimtim at personal na pag-uusap sa Diyos na hindi kailanman bumitiw sa iyo. Isulat sa comments, "Panginoon, kausapin mo ako ngayon," at huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw tayong magsimula sa panalangin. Panginoon naming buhay, narito kami sa simula ng isang bagong araw, isang panibagong paghinga, isang panibagong pag-asa, isang panibagong pagkakataon para muling marinig ang iyong tinig. Hindi aksidente ang pagbangon namin ngayong umaga. Ito ay tanda ng iyong katapatan, tanda na may plano ka pa, tanda na hindi pa tapos ang iyong layunin sa amin. Kaya ngayon, O Diyos, nilalapit ko ang puso ko sa iyo. Sa tahimik na oras na ito, wala akong ibang hinahanap kundi ang iyong presensya. Sa bawat tibok ng puso, alam kong ikaw ay malapit. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Ama, marahil sa mga nakaraang araw, maraming tanong ang bumalot sa aking isipan. Pero sa panahong ito, hindi ako lalapit para magreklamo. Lalapit ako para maniwala, para manahimik sa iyong bisig, para tumanggap ng bagong direksyon mula sa iyo. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat bahagi ng araw na ito, mula sa maliliit na desisyon hanggang sa malalaking hakbang, mula sa mga taong makakasalamuha ko hanggang sa mga pangyayaring hindi ko pa alam. Ikaw ang manguna, ikaw ang humawak sa aking kamay. Kung minsan, Panginoon, nakakalimutan kong ikaw ay Diyos ng detalye. Pero ngayon, pinipili kong maniwala na kahit ang pinakamaliliit na bagay sa buhay ko, ikaw ang naglalagay, ikaw ang gumagabay, ikaw ang nagpapala. Ang mga hakbang ng mabuting tao ay itinatag ng Panginoon. Awit 37:23. Kaya sa umagang ito, hinihiling ko, ayusin mo ang daan ko. Buksan mo ang mga pintong dapat kong pasukin. Isara mo ang mga hindi para sa akin. At kung meron mang pagkakataon na tila hindi ko naiintindihan, turuan mo akong maghintay. Dahil ang naghihintay sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. Ipagpaumanhin mo, O Diyos, ang mga pagkakataong nauna akong kumilos bago kita tinanong. Mga sandaling umasa ako sa sariling talino, imbes na sa iyong karunungan. Patawarin mo ako, Panginoon, at ngayon, inaanyayahan kita, mangusap ka. Sabihin mo kung anong dapat kong gawin. Ipadama mo kung anong direksyon ang dapat kong lakaran. Tulad ni Samuel, sinasabi ko ngayon,
Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. 1 Samuel 3:10. Kung kailan ako natutong manahimik, doon ko naririnig ang iyong tinig. Hindi laging malakas, minsan parang bulong, pero laging may kapangyarihan, laging may layunin, laging may pag-ibig. Sa sandaling ito, hinihiling kong ang bawat salita na manggagaling sa iyo ay maging ilaw sa aking landas. Panginoon, minsan mahirap makita ang kabuuang larawan, pero ang pinanghahawakan ko ay ang pangakong ito, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala ko para sa inyo, mga panukalang hindi ikasasama, kundi ikabubuti upang bigyan kayo ng pag-asa at kinabukasan. Jeremias 29:11. Hindi mo kami nilikha para sa pagkatalo. Nililok mo kami sa iyong imahe para magtagumpay, para magmahal, para maglingkod, para mamuhay sa iyong liwanag. Kaya sa umagang ito, hindi ko lang hinihiling ang biyaya, hinihiling ko rin ang kapayapaan. Ang kapayapaang galing sa iyo, hindi galing sa mga bagay, hindi galing sa tao. Kapayapaang hindi naaapektuhan ng sitwasyon, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Filipos 4:7. Panginoon, para sa mga taong pagod, bigyan mo ng pahinga. Para sa mga nawawala, bigyan mo ng direksyon. Para sa mga sugatan, bigyan mo ng kagalingan. Para sa mga takot, bigyan mo ng lakas ng loob. Para sa mga nagdurusa sa katahimikan, basagin mo ang katahimikan na iyon ng iyong pagyakap. Sa sandaling ito, inilalapit ko rin sa iyo ang pamilya ko. Alam ko, hindi ko sila kayang protektahan sa lahat ng oras, pero ikaw, O Diyos, hindi ka natutulog, hindi ka napapagod, hindi ka nawawala, hindi siya matutulog, hindi siya iidlip ang tagapag-ingat ng Israel. Awit 121:10. Protektahan mo kami, Panginoon, sa kalsada, sa trabaho, sa paaralan, sa bawat lakad namin, maging ang bawat kilos namin ay patunay ng iyong kabutihan. At higit sa lahat, Panginoon, salamat. Salamat sa bagong araw. Salamat sa bagong pag-asa. Salamat sa pagkakataong makalapit sa iyo. Salamat sa iyong Espiritu na patuloy na gumagalaw kahit hindi namin nakikita. Salamat sa katotohanan kahit kailan, hindi mo kami iniwan. At ngayon, bago matapos ang panalangin ito, gusto kong manahimik ng ilang segundo, hindi para humiling, kundi para makinig. Panginoon, mangusap ka, naririto kami, nakabukas ang puso, handang tanggapin ang direksyon, pagpapala at pagkilos mo. Tahimik, pero damang-dama ang presensya mo. Tahimik, pero malinaw na malinaw ang mensahe mo. Anak, hindi pa tapos. Ako ang Diyos ng bagong simula. Kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayong umaga, isulat mo sa comments, "Salamat Panginoon sa bagong simula." O kaya, "Panginoon, ikaw ang plano ko." At kung gusto mong simulan ang bawat araw kasama ang tinig ng Diyos, mag-subscribe ka sa channel na ito. Sama-sama nating lakarin ang bawat umaga na may pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala. Hindi pa ito ang katapusan, may niluluto pa si Lord na mas maganda. Kaibigan, ngayon gusto kong dalhin ka sa isang kwento na puno ng pangako, pananampalataya at katapatan ng Diyos, ang kwento ni Jose mula sa Biblia. Isa siya sa mga anak ni Jacob at sa murang edad, binigyan siya ng Diyos ng isang panaginip. Hindi ito basta-basta. Isa itong pangitain ng darating na panahon ng isang kinabukasang may layunin. Pero sa halip na agad niyang maranasan ang katuparan ng pangarap, ang mga sumunod na taon ay tila kabaligtaran ng ipinakita ng Diyos. Ipinagbili siya ng sarili niyang mga kapatid, inalipin sa bansang hindi niya kilala, ikinulong sa kasalanang hindi niya ginawa, at sa bawat hakbang ng paghihirap, siguradong may tanong sa puso niya, "Panginoon, nasaan ka?" At marahil ikaw din, sa oras na ito, ay may dalang tanong na kagaya ni Jose. Bakit parang hindi umaayon ang lahat sa ipinangako mo sa akin? Bakit parang lalong lumalayo ang katuparan sa halip na lumapit? Pero narito ang paalala ng Diyos sa puso mo ngayon. Ang delay ay hindi denial.
Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang paghihintay ay hindi kabiguan. Sa panahong akala mo'y walang nangyayari, doon dahan-dahang gumagalaw ang kamay ng Diyos. Minsan, ang plano ng Diyos ay hindi dumadaan sa madadaling landas, pero siguradong dumadaan ito sa tamang daan. Tulad ni Jose, maaring wala kang kontrol sa mga sitwasyong kinasasadlakan mo ngayon, pero meron kang kontrol sa pananampalatayang pinipili mong hawakan. Sabi sa Genesis 39:2, "At ang Panginoon ay sumasa kay Jose." Isipin mo, kahit alipin siya, kahit nakakulong siya, kahit tila walang direksyon ang buhay niya, ang Diyos ay kasama pa rin niya. Hindi siya nawawala, hindi siya lumalayo. At ngayon, kaibigan, tandaan mo ito, ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng biyayang tinatanggap mo. Nasusukat ito sa tiwalang ibinibigay mo kahit wala ka pang nakikita. Sa tuwing bumabangon ka sa umaga at sinasabi mong, "Panginoon, ikaw pa rin," doon mo na ipapakita na may pananampalataya ka sa gitna ng kawalan. Ito ang lakas ng panalangin sa umaga. Hindi lang ito isang ritual. Isa itong paalala sa sarili mo na kahit hindi mo hawak ang kinabukasan, hawak ka naman ng Diyos na may hawak ng lahat. Isa itong pagpapaalala na merong promesa ng Diyos na buo pa rin, buhay pa rin at umaabot pa rin sa'yo. Ngayon, isipin mo si Jose. Ilang taon siyang naghintay, ilang beses siyang nabigo, ilang gabi siyang umiiyak sa kulungan, sa katahimikan. Pero sa bawat sandaling iyon, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang kwento. Dumating ang araw na ipinatawag siya ng hari. Isang taong galing sa bilangguan, biglang hinarap ang trono. Isang taong walang posisyon, biglang binigyan ng kapangyarihan. Isang taong itinakwil, biglang itinaas. Kaibigan, ang Diyos na gumawa nito kay Jose ay siya ring Diyos na kumikilos sa buhay mo ngayon. Huwag mong husgahan ang plano ng Diyos batay sa season mo ngayon. Ang kulungan mo ngayon ay hindi dulo. Ito'y daan. Ang katahimikan ngayon ay hindi katapusan, ito'y paghahanda. Sabi sa awit 105:19, "Hanggang sa dumating ang kanyang salita, ang salita ng Panginoon ang siyang sumubok sa kanya." Totoo, sinusubok tayo sa paghihintay. Pero sa dulo, ang salita ng Diyos ang mananaig. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, ano ang ipinangako sa iyo ng Diyos na tila kinalimutan mo na? Ano ang panaginip mo na tila nilamon na ng takot? Ano ang plano ng Diyos na hindi mo na binabanggit dahil parang imposibleng mangyari? Ngayon, ang oras para buhayin muli ang pananampalatayang iyon. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay Diyos ng mga himalang biglaang dumarating. Ang Diyos ay Diyos ng mga planong akala mong nawala pero ibinabalik sa tamang oras. Ang ginagawa mo tuwing nananalangin ka sa umaga, ito ay pagtatanim. At darating ang panahon, ang lahat ng panalangin iyan ay aanihin mo. Maaring hindi mo pa nakikita ngayon, pero sa likod ng eksena, ang Diyos ay tahimik na gumagawa. Ang direksyon mula sa langit ay hindi palaging malakas na tinig. Minsan ito'y katahimikan na may kapayapaan. Minsan ito'y paghinga ng pag-asa sa kabila ng pagod. Minsan ito'y paalala na hindi mo kailangang maintindihan ng lahat, basta't magtiwala ka lang. Kaya ngayong umaga, muli nating sabihin sa Diyos, "Panginoon, kausapin mo ako. Hindi ko alam ang lahat pero alam ko may plano ka. At kung nararamdaman mong may ginagawa ang Diyos sa puso mo habang pinapakinggan mo ito, gusto kitang anyayahan. Isulat sa comments, ako'y umaasa sa plano ng Diyos." O pwede mo ring sabihin, "Panginoon, ikaw ang gabay ko." Huwag mong hayaan lumipas ang araw na ito nang hindi nagpapatotoo sa iyong pananampalataya. I-type mo, itala mo at ipahayag sa iba kung paano kumikilos ang Diyos sa iyo. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito para araw-araw mong maranasan ang panibagong pag-asa sa bawat umaga. At sa susunod, pag-uusapan natin kung paanong sa gitna ng mga saradong pinto, ang Diyos ay may nakalaan na bukas na landas para sa iyo. Handa ka na bang sundan ang yapak niya? Narito ang susunod na hakbang na puno ng kapangyarihan at pag-asa.
Isang panawagan ng propetikong pagbigkas para sa iyong buhay. Ngayong tanghaling umaga, isigaw natin ng tahimik sa ating puso. Ako ay bahagi ng plano ng Diyos. Sabihin mo ito sa sarili mo at hayaang pumutok ang sigla ng pananampalataya sa iyong loob. Dahil ang Diyos ay hindi lang taga may plano, kundi Siya ang nagplano para sa iyo. May pangakong itinanim sa iyong puso, may direksyong nakalaan, may mundong naniwala na ang iyong kwento ay magbabago. Dito natin babanggitin ng buo ang mga deklarasyon propetiko na dadalhin ka sa bagong antas ng lakas. Sa bawat pagbigkas, ikaw ang plano ko, Panginoon, o ang pangako mo ay buhay sa akin. Kausapin mo ang mga ito. Puspusin mo ang puso mo ng pag-asa. Bakit? Kasi tuwing gagawin mo ang orasang daman niya na may pananalig, pinag-uumpisahan mo ang araw mo sa patutuo na may gumigising na bagong kapalaran. Alalahanin mong ang landas ng Diyos ay hindi laging malinaw pero sigurado. Direksyon divina ang tinatawag natin sa sandaling iyon na nararamdamang may isang himala sa kabila ng hindi nakikitang pintuan, na ang salita ng Diyos ang siyang nagsasabi, "Lumakad ka, anak, at ako ang bahala sa dulo." Sabi sa awit 37:23 na ang mga hakbang ng mabuting tao ay itinatag ng Panginoon. Ito ang iyong dekorasyon ng buhay ngayon. Hindi ka nag-isa. Walang bahagi ng araw mo na hindi alam ng Diyos. Kahit ang mga sandaling tahimik ka, walang sagot ka pa, ang kanyang kamay ay naaabot pa rin. At sa oras na iyon, ang deklarasyon mo ay magiging totoo. Ang plano ng Diyos para sa akin ay buo pa rin. Sinasamahan ka niya, tinatawagan ka niya. "Fala conmigo, Señor," sasabihin mo, at siya'y tutugon. Ngayon, ibang-iba ang lalim ng tinig ng Diyos sa loob mo. Hindi ito kailangang malakas o dramatiko. Minsan lang sapat na ang bulong na nagsasabing, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Kami ay hindi nagpapaalam." At sa bawat paghinga mo ngayon, tignan mo ang sinag ng umaga na dumadanak sa bintana mo. Iyon ay senyales. Senyales ng isang bagong panahon. Senyales ng pagbalik tawag ng Panginoon sa plano niya para sa iyo. Gamitin mo ang pagkakataong ito. Tumayo ka sa pananampalataya kahit may duda pa. Gumising ka kahit mahina pa ang sikat ng araw. Iangat mo ang iyong kamay sa katahimikan at humingi. "Panginoon, buksan mo ang pintuan na nakatago." At sa sandaling iyon, masasaksihan mo ang tugon niya. Hindi agad sa pag-iisip mo, kundi sa pakiramdam mo, sa pagpapagaan ng loob mo, sa pagpapalit ng daloy ng araw mo, at sa paglalakbay mo kasama ng promesa ng Diyos. Tandaan mong hindi ito natatapos sa isang pagsigaw lang. Ito ay araw-araw na pagtawag, araw-araw na desisyon. Manalig, magsalita, kumilos. Hindi mo lang hinintay ang maliwanag na sagot. Sinagot mo ang Diyos sa pamamagitan ng pananalig. Sabi ng Biblia, "Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus." Thessalonica 5:18, Tagalog ang pagpapakahulugang batay sa karaniwang salin. At ito ang simula ng iyong deklarasyon. Ikaw ay magpapasalamat bago makita ang resulta dahil alam mo nang nagsimula na ang plano. Sa loob ng ilang sandali ngayon, damhin mo ang paggalaw ng Espiritu. Gamitin ang iyong isip, puso at Espiritu upang makita ang larawan na itinatayo ng Diyos sa buhay mo. Mga pintong magbubukas, mga tamang tao na darating, mga ideyang liliwanag, mga hakbang na hindi mo inaasahan pero tiyak ang layunin. At sa gitna nito isambit mo, "Ako ay bumangon sa bagong panahon." Kung ngayon ay tumunog ang pangakong iyon sa puso mo, ang sigaw ng panalangin, ang tinig ng direksyon, ang pangako ng isang bagong simula, gusto kong isulat mo sa comments, "Ako ay sumunod sa plano ng Diyos ngayon." Pwede mo rin bang sabihin, "Panginoon, ikaw ang patnubay ko," at huwag kalimutang isubscribe dito para araw-araw mong maranasan ang bagong pag-asa, bagong direksyon, bagong buhay.
At hindi pa ito ang pinakamatagal na sandali. May mas maganda pa si Lord na i-unfold para sa iyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Handa ka na bang harapin iyon? Ngayong umaga, hinahawakan mo ang bagong pagkakataon, isang pagkakataong hinanda ng Diyos bilang tugon sa iyong orasyon naman niya. Hindi simpleng pagsisimula lang ito ng araw, kundi isang hakbang ng pananampalataya, isang pumapalakpak na tumbo ng pag-asa sa gitna ng mundo. Alam mo ba na ang bawat hininga mo ngayon ay may kasamang pangakong matagal nang nakahain, isang mensaheng lihim para sa puso mo? Ang plano ng Diyos para sa iyo ay buhay pa rin, buo pa rin, at umaabot pa rin. Hindi mo kailangang sundan ng takbo ng mundo. Sundan mo ang tinig ng Diyos na humihimok ng direksyon, kapayapaan at katatagan. Sa loob mo ngayon may gumigising na bagong pagtingin. Hindi ka basta-basta magiging mananood na lang sa iyong kwento, kundi magiging kasali at magiging patotoo. Sa paligid mo'y maraming nagsasabi na mahirap ang bukas, na ang plano ay wala, na ang pangarap ay tila nawala. Ngunit ang tinig ng Diyos, ang tinig na may kapangyarihang magbagong anyo ay nagsasabi, tumayo ka. Kahit mahina pa ang mga paa mo ngayon, ilalakad kita. Ang iyong araw, ang iyong buhay, ang iyong direksyon divina ay hindi naluluma. Ang iyong panalangin sa umaga ay hindi ulit-ulit na mantra lamang, kundi isang kapangyarihan na humihimok ng pagbabago. Ibig sabihin nito, kapag sinimulan mo ang umaga sa Diyos, hindi lang basta ginising ang katawan mo, ginising mo ang layunin mo, ginising mo ang posibleng bukas na puno ng biyaya. At sa bawat hakbang mo ngayon, sa bawat tanong mo sa sarili mo, sino ang sasama sa akin? Ang sagot ay siya ang sasama sa iyo. Siya ang may hawak ng iyong kamay, ang may hawak ng pamayatan ng iyong buhay, ang may hawak ng plano. Ngayon, hayaan mong maging malakas ang deklarasyon mo. Ang plano ng Diyos para sa akin ay sinimulan na. Pakiramdam mo ang pag-uga ng lupa sa ilalim ng iyong tiwala. Dahil ang lupaing dating tila hindi matibay, ngayon ay sinasakyan ng Diyos para gawing matatag ang iyong pananampalataya. Isipin mo ang mga pintuang sarado sa nakaraan, trabaho, relasyon, ideya o pangarap na tila natigil. Ngayon ay hindi mo na ito binabaliwala, kundi sinasabi mong, Diyos ko, buksan mo ang mga iyon ayon sa iyong direksyon. Sa panahong ito, ginawa mong sandata ang promesa de Deus sa buhay mo. Hindi mo lang tinanggap sa bibig, kundi buong puso mong hinawakan. Talaga, ang panalangin ng umaga mo ay naging so-u sa wika ng tagumpay mo. Dahil bawat pag-angat ng mata mo, bawat kibit ng balikat mo, bawat sahig na tinatapakan mo ay may pag-asa at may biyaya. At marahil may mga umaga kang nagtanong, bakit hindi pa nangyayari o kailan? Ngunit ngayon, ang tinig ng Diyos ay humihimok ng pagkilos. Lumakad ka ng may tapang, gawin mo ngayon. Hindi lang basta pagnanasa ang hinihintay, bagkus ginawa mo na itong deklarasyon dahil ikaw ay higit pa sa mananabatov. Ikaw ay anak ng hari, tagapagmana ng walang katapusang pangako. At sa sandaling ito, aking kakaibigan, kinahanglan mong isumite ang bawat alinlangan sa altar ng pananampalataya. Hindi mo kailangan masagot ang lahat ng tanong. Kailangan mo lang sumunod. Kaya tumayo ka ng buong paninindigan at sabihin mo, Panginoon, ikaw ang plano ko. Ang aplikasyon ko ay ang aking buhay. Dahil sa bawat orasyon damanya mo ay nagsisimula ang isang himala na mismong ikaw ang magiging pagpapatotoo. At sa harap nito, ang nangangailangan ng direksyon divina ay hindi malulungkot sa dilim. Sa halip, sasabihin niya, nakikita ko ang liwanag. Ngayon, mangako ka sa sarili mo, hindi ka na maghihintay ng paumanhin o pagkakataon lang. Sa halip, sisimulan mo ang araw mo sa panalangin sa umaga, sa pananalig, sa awa ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang bawat pagtatapos ng umaga ay magiging pagpapatuloy ng bagong kabanata.
at ang bagong kabanata ay manunulat ng Diyos mismo. Kung nangyari na sa iyo ang sagot, kahit paunti-unti isulat sa comments, "Salamat Panginoon sa bagong direksyon," o masabi mo, "Ako'y nananagot sa iyong plano." Huwag kalimutang isubscribe para araw-araw mong masimulan ang umaga ng may pananampalataya, pag-asa at pagkilos. At sa susunod na bahagi, ating pag-uusapan kung paano ibabahagi ang biyayang ito sa iba, kung paano magiging daluyan ka ng liwanag at hindi lang tagatanggap. Handa ka na bang maging ilaw? Narito ang huling hakbang sa ating paglalakbay ngayong umaga, isang pagtatapos na puno ng pag-asa, patotoo at isang bukas na paanyaya para sa mas mataas na antas ng pananampalataya. Ngayong sandali, damin mo ang dakilang pangako ng Diyos na naglalakad kasama mo, hindi bilang manonood lang, kundi bilang tugon sa kanyang tinig at direksyon. Sa bawat orasang damanha mo, nagiging aktibo ka sa plano ng Diyos, hindi lang sa paghintay. Hindi ka basta sumusunod sa daloy ng araw nang walang layunin. Ikaw ay pumapasok sa direksyon na may malalim na faith, may tapang, may buong pusong pagtitiwala. Alam mo ba na sa simpleng pagbangon mo ngayon at pagsabi mo ng panalangin, "Panginoon, Ikaw ang plano ko," nag-uumpisa ang isang serye ng biyaya na mas malaki kaysa sa inaakala mo. Sapagkat ang Diyos na may promesa de Deus para sa iyo ay hindi nag-aaksaya ng pagkakataon. Ngayon, hayaan mong makita mo ang sarili mo bilang bahagi ng kwento na kanyang sinimulan. Isang kwento ng pagbangon, kwento ng layunin, kwento na may bunga. Hindi na lang basta survivor ka. Ikaw ay testigo at tagapagpatupad ng direksyon ng Diyos. Habang umuusbong ang araw, sa bawat siklab ng sikat nito, isagawa mo ang deklarasyon na, "Ako ay gumigising para sa plano ng Diyos. Ang direksyon divina ko ay ngayon." Sa ganitong pagkilos, ang panalangin mo ay nagiging daan ng pagpapala, daan ng pagbabago, daan ng pagmumulat ng mga nakapaligid sa iyo. Maaaring dati, tinukso ka ng takot, sinubok ka ng duda, pinabayaan ka ng pag-asa mo. Ngunit ngayon ay ibang tunog ang naririnig mo, ang bulong ng Espiritu Santo sa puso mo. "Anak, tuloy lang. Naniniwala ako sa iyo." At sa bawat pagwika mo ngayon ng salita, "Salamat Panginoon sa direksyon mo," pinapakinggan ng Diyos ang iyong tinig at tumutugon ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang ito pagtatapos ng video, ito ay simula ng isang mas malalim na paglalakad. Ang orasang daman niya ngayon ay may epekto hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay ng iba. Isipin mo ang posibilidad. Sa bawat araw na iyong sinimulan sa panalangin, isang tao ang maaring matulungan, mabigyan ng pag-asa, makita ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang mensahe ng Diyos sa iyo ay hindi personal lamang. Ito'y para ding maipasa mo, maibahagi mo, maging tulay ka para sa iba. Ngayon magtayo ka at sabihin, "Panginoon, gamitin mo ako ngayon sa iyong plano at gagamitin ko ang bawat sandali para sa iyong kaluwalhatian." Bigyan mo ng puwang ang Espiritu na kumilos sa buhay mo. Huwag mong pigilan ang pagtahak sa landas na ipinakita niya. Dahil kapag tinanggap mo ang direktang kilig ng kanyang presensya sa umpisa ng umaga, ang buong araw mo ay magiging sagrado. I-type mo sa comments ngayon, "Natutunaw ang pananampalataya ko sa plano ng Diyos." O pwede mo ring sabihin, "Panginoon, Ikaw ang tugon sa panalangin ko." Siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na ito at pindutin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga video kung saan araw-araw kang sasamahan sa orasang damanya, sa pag-angat ng pag-asa, sa pagtanggap ng direksyon at sa pagyakap sa plano ng Diyos. Sa sandaling ito, nakikita kong may isang video na lalabas sa screen. I-click mo ito para tuloy-tuloy ang paglakad mo kasama ng Diyos. Huwag mong iwan ang puso mo ngayon sa gitna ng alaala at pagsisala ng nakaraan. Ipapatuloy mo ang pag-asa, ipapatuloy mo ang pananampalataya dahil ang plano ng Diyos sa buhay mo ay ngayon at hindi pa tapos. Ikaw ang kwento ng kanyang biyaya,
Ikaw ang sagot sa daan na kanyang inilatag at sa susunod na pagkakataon, pag-uusapan natin kung paano mo pagkakaroon ng layunin at direksyon ay magiging daan para sa iba. Isang resulta na hindi mo lang mararamdaman kundi makikita at maibabahagi. Huwag kang aalis ng video na ito nang walang deklarasyon sa puso mo. Ako ay sinugo para sa plano ng Diyos at gagawin ko ito ngayon. At ngayon, sa simula ng bagong yugto ng iyong buhay, tanda mo na, ang plano ng Diyos ay hindi lang para sa bukas. Nasa kilos mo na ngayon. Salamat sa iyong tapang, sa iyong bukas na puso, sa iyong pag-asa. Hanggang sa muli at nakita na ng Diyos ang araw mo.